tricky to. Media naglabas ng ebidensya. Nako, may tama pala. Mga kababayan, etong si Sara. Nako, agoy! Ayan na nga ba yung sinasabi ko mga kababayan eh. Marami na ngayon ang nakakahalata na parang doable mga kababayan. Hindi doable. Duality, di ba? May dual personality etong si Sara Duterte mga kababayan. At ito po ay ebidensya na kung saan media po ang naglabas. Tama kayo, media ang naglabas. Bakit? Di ba? Palagay ninyo mga kababayan, ito ba yung malapit ng mapunta sa Mandaluyong? Si Sara? Mga kababayan, ito po pakinggan po natin mga kababayan. Medyo natuwa ako dito sa pahayag na to. Kasi itong si VP Sara Duterte ay lumabas nung nakaraan ang kanyang mga pahayag doon po sa dahig, mga kababayan. Ito po yung sabi niya. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Okay. Bilang tao. Okay. Problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader. Okay. And the country is in chaos. Oo. Not literal chaos na nagkakagulo tayo. Physical chaos. Okay, sabi niya mga kababayan, wala akong galit kay BBM. Diba? Wala daw siyang galit kay BBM. Tapos ang sabi niya, weak leader daw si BBM mga kababayan. Okay. Pero dito sa kanyang isa pang pahayag mga ka-GPnatics. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun yun. Because the ICC has no other case Okay. except for the case of President Rodrigo Duterte. Okay, so mga kababayan, sabi niya kanina weak leader daw si Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Yan ang sinabi ni VP Sara Duterte. Pero mga kababayan, sinabi niya rin dun sa una niyang pahayag, mga kababayan, na etong si Pangulong Bongbong Marcos wala daw silang away. Pero itigil muna natin yung wala silang away. Dito muna tayo sa sabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay weak leader, mga kababayan. Di ba? Sinabi niya yon, weak leader. Etong si Marcos. Pero sinabi niya din, mga kababayan, ang ICC daw ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. So paano nangyari yon, mga kababayan? Di ba? Pag sinabi mong weak leader, weak. As in walang nagagawa. Sunod-sunuran, aso, tuta. Pero, dun sa yung sumunod na pahayag, ang ICC, tuta ni Trillanes at ni Marcos, parang baliktad ata. Diba? Mga kababayan, ang ICC ba, kaya bang utusan ni Trillanes? Kaya bang utusan ni Pangulong Marcos? Hindi. Pero ang pinaka-point natin dito, mga kababayan, pag sinabi mong weak leader, di dapat, hindi niya kayang pasunurin ang isang ICC. Diba? Alam naman natin, international yan eh. Mga kababayan, from word itself, International Criminal Court. Tapos, mapapasunod ng isang weak leader? Tuta ng isang weak leader? Medyo awkward, di ba? Medyo awkward. Hindi na ata naintindihan ni Sara yung kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. Number 2, punta tayo. Sabi niya ngayon, wala daw silang away ni Marcos. Pero, maliwanag din mga kababayan, ang sabi niya ay, eto. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Oh. Tama na. Diba? Sabi niya, gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? Oh. Pag wala kayong away mga ka-GPnatics, personal, iisipin mo ba na tanggalin yung ulo niya? Diba? Tapos mga kababayan, hindi lang tanggalin yung ulo. Nasundan pa yan, diba? Nung sa kanya pong pagwawala. Nung may death threat po siya dito kay Pangulo, kay First Lady, at kay former Speaker. Mga kababayan. Di ba? Nakikita nyo yung
yung pagiging ipokrito, pagiging duality ng isang tao, mga kababayan, mamaya bait-baitan, sa susunod puta, kalabang ka na niya, papatayin ka na pala. Di ba? Yan yung yan yung mga tawag dito mga kababayan, yung mga utak ng mga psycho. Di ba? Mga psychotic ba? Yung may mga tama. Oh. May mga tama. Yung kausap ko nga sabi may tama talaga to si Sarah. Oo nga sabi kong ganun, kulang na lang pasok na talaga to sa mental Kayo ba mga kababayan nag-a-agree na may tama na talaga to? Oh, di ba sabi nung nakaraan, kaya daw pala ito may meltdown. Dahil last week pa nalaman na ni BP Sara Duterte, mga ka-GPnatics, na si Pangulong Bongbong Marcos ay pumayag na ilabas ang kanyang tax. Di ba tax record? Ang kanyang mga bank records biglang nagbait-baitan. Wala kaming away ni Marcos. Wala akong galit sa kanya. Oh. Ba't biglang bumait? Nung una gustong patayin. Gustong tanggalin sa pwesto. Tapos biglang wala kaming galit. Diyos mio. Pag pinapatanggal mo, mga kababayan, sa pwesto, may galit ka dyan. Di ba? Kung wala kayong away personal, hindi mo kailangan patanggal yung ulo, ipapatay, yung mga ganong bagay. Di ba? Oh. Oo. Ay, isa pa. Tama yun, Mama Shirin. Sabi niya, weak leader daw, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung tatay niya nakakulong. Oh. Diba? Yun ba ang weak leader, mga kababayan? To, masasabi ko talaga, may problema to si Sarah. No? Kasi, mukhang hindi nagkakasundo yung kanyang utak Kaya saktong-sakto nga tong ating mga kababayan, thumbnail Oh, ito yung isa. Ito yung isa, may bumubulong. Hoy, baguhin mo yan. Ganito dapat. Di ba? Weak leader si Marcos. Pero sabihin mo, tuta ni Marcos ang ICC. Di ba? Naglalaban yung utak. Mga kababayan, yun ang manifestation, di ba? Yun ang sign na mayroong gang tama sa utak. Oh. Pareho itong magkapatid na ito, mga sanggano noon, panahon ng tatay nyo, malakas ang loob nyo kasi marami kayong mga kakamping kriminal na kaya ninyong bayaran, pero ngayon hindi na papayag ang Diyos. Isa pa, yung usapan po ng pag-hire na 5,000 mga ka-GPnatics, ang dami-daming pwedeng kumbaga, maging example. Diba? Sarili niya pa, I can hire a hitman assassin for 5,000 pesos. 'Di ba? Para tapusin yung mistress. Oh. Biruin nyo, mga kababayan. Tapos nung mga tinanong ulit, oy, mali yan! Bias kayo masyado. Bakit kasi ganun ang ganun ang pagpapaliwanag mo? Mga lahi ng mga sira ulo ang mga pamilyang yan. Tapos bilib na bilib ang mga DDS. Daming nasirang ulo sa Panasonic ni Duterte. Oh. Malaki ang diferensya ng utak talaga. Tuwang-tuwa yung mga nanonood sa kanya dyan. Talagang lumabas na ang tunay na kabaliwan ni Sarah. Di nila alam ang mga pinagsasabi. Kaya lalong nasisira ang ulo dahil alam nyo marami silang naloloko Doon na lang sa pag-uwi ng tatay niya. Inaasahan nila ngayon daw yun, mga kababayan. Di ba? Oh, biglang binawi, nilaglag niya yung mga DDS. Oy, wala akong sinabing ganyan na nauuwi na si Tatay Digong. Ma'am Ana Morembog, hello. May sayad talaga si Sarah Mau. Sabi niya, weak ni President BBM, tatay siya ang weak leader na kulong at ikaw, Sarah, ang weak. Correct. Di ba? Sara Duterte, manang-mana sa tatay niyang adik, pareho silang gumagamit ng fentanyl kasi. Paiba-iba ang sinasabi. Napansin nyo rin pala yon, guys? Hindi stable yung utak ni Sara, no?
Parang nabawasan po ng ilang tornilyo kaya yun. Mga kababayan, bakit ganun? Pero, hindi na kasi kagaya dati eh. 'Di ba? Hindi na kagaya dati na wala tayong makuhang ebidensya. Ngayon, mga ka-GP Natics, dahil sa social media, oo, nilagay ko dyan media, pero actually social media yan, di ba? Social media, naglabas ng mga ebidensya na si Sara po ay may tama. Oo, may tama. Dahil may tama, kulang na sa tornilyo ang utak. Oh. Ma'am Jenny Ramos, wala na, may tama na talaga yung lahat ng kalyado niya, may mga sayad. Correct. Number 1 si Cayetano. Diba? Rondy Quiros? Oh. Dati naiinis ako kay Sara pero ngayon naawa na ako. Aray ko. Uy, huwag kayo maawa dyan, guys. Hindi nga naawa yan sa mga kababayan natin eh. Sa mga DDS nga, hindi naawa yan eh. Diba? Kita nyo, pag kayo naging DDS, sunod-sunuran kayo sa kanya, hindi siya naawa. Pinipake news kayo niyan. Oh. Tapos naawa kayo dyan. Sir Michael Pinarok, hello. Hindi tayo ang gumawa niyan, guys. Sila mismo ang nagpapakita ng mga ebidensya. Sila mismo po ang nagpapahiwatig na sila talaga ay may krung-krung. Aray ko. Diba? So sad lalo ng mga kabataan na walang respeto sa ating Pangulo. Sa kanila nang galing yan eh. Diba? Kasi lagi nilang sinasabi, walang karapatan ng Pangulo natin. Okay lang na magbigay yan. Pera naman ng taong bayan yan eh. Tama lang na tumulong yan. Responsibilidad niya yan. Pera naman ng taong bayan yan eh. Puro ganon ang sinasabi. Tanyo yung mga estudyante. Hindi maganda ang kanilang mga pinagsasabi. Oh, tama. Bakit ka maawa? Bilyon ng pera niyan. Kaya nga ayaw nilang ilabas eh. Kaya ayaw po nila. Kaya takot na takot eh. Psychopaths do not feel. Talagang malakas ang tama ni Sara sa utak, luto na yata sa gamot. Kulang sa tornilyo yan si Sara Ulo. Yan ang legacy na iniwan ni Digong, mura, walang respeto. Naawa ko Sir GP kasi lumalala na. Mukhang hindi nakakayanin ang gamot sa psychiatric ward. Okay lang, mapera naman sila, guys. Di ba? Mapera naman sila. O, okay lang yan. Ay nako, mga kababayan. O, ito pa. Ito naman ang pag-usapan natin. Speaking of mga kababayan,